Maraming taon na ang lumipas bago sumikat ang gintong kahapon, isang kometa ang nagsilbing senyales sa langit ng Chola. Si Sandaret Chozar, ang emperador na nagpamuno sa Thonyavar, ay nabiyayaan ng dalawang mahalagang anak na lalaki at isang minamahal na dalagang anak. Ang panganay sa kanilang magkakapatid, ang koronadong prinsipe na si Aditya Karikalan, ay isang mahusay na mandirigma na sumugod sa laban sa Sever laban sa Pandiyas. Sa kanyang gilas, nagawang mabihag at itumba si Veera Panjan, ang hari ng Pandiyas. Gumawa ng hakbang ang assassins ng Panjan malapit sa Chola. Ang layunin nila ay isang matinding paghihiganti sa kadahilanang nawala ang kanilang mahal na hari, banta nila sa dinastiya ng Chola na wawasakin ito sa kabuuan. Habang nangyayari ang mga pangyayaring yun, dumating naman ang batang prinsipe na si Erenmazi-Varman sa silangan ng Lanka, kasama ang kanyang hukbong pandagat. Naglakbay siya patungo doon para masakop ito. Sa kabilang banda, ang panganay na si Aditya Karikalan, kahit nasalat sa kahandaan, hinahatulan ng isang hukbong paakyat sa hilagang bahagi upang sakupin ang Rashtrakutas. Ang lahat ay nasa alapaap ng tensyon habang si Sandaret Chozar ang kanilang emperador at ama ay lumalaban sa malubhang sakit sa kanyang palasyo sa Thonyavar. Ang emperador at kanyang dalawang anak, Aditya Karikalan at Erenmazi-Varman, ang lahat ay nasa delikado at naghihingalong estado. Ang paglitaw ng kometa sa langit ay maaaring magpahiwatig na maaaring magbago ang kapalaran ng dinastiya ng Chola na punong-puno ng karangalan at kabunian. Matapos ang ilang taon ng mga kaganapan, sumasabay ang kwento sa pag-usad. Ang nagbigay lakas na si Aditya Karikalan ay nagtungo sa kaharian ng Kanchi, kasama ang kanyang matatapang na kawal, na nagmamaneho ng kabayo ng walang kahirap-hirap. Pinatay niya ang mga kawal ng Kanchi na parang mga puno na napuwing sa mga maliliit na sibat. Higit pa roon, gumamit sila ng mga sandata na naglalagablab upang sirain ang mga pader at gusali ng Kanchi, dahil sa tapang ng kanilang hukbo, mga estratehiya, at sining ng digmaan, nilupig nila ang mga puwersa ng Kanchi at matagumpay na pumasok sa mga pader at mga pintuan ng kaharian ng Kanchi. Pagdating sa loob, kaagad nilang itinayo ang kanilang pulang bandera at hinayagang, "Mabuhay si Prinsipe Aditya Karikalan, mabuhay si Prinsipe Aditya Karikalan." Sa loob ng palasyo, nahuli nila ang hari ng Kanchi na si Haring Ketiga, bukod tanging tinanggap ng may kaluwalhatian ni Haring Ketiga ang kanyang kamatayan, ngunit sinabi ni Aditya Karikalan, "Hindi ko papatayin ang hindi nakasandata na kaaway." Nang marinig ito ni Haring Ketiga, siya ay sumigaw na sana'y patayin siya, ngunit iniwan siya ni Aditya Karikalan na buhay. Matapos ang matagumpay na tagumpay sa Kanchi, sa gabing yun, ang mga tao ay nagdiwang at nagsasayaw sa labas, nagpapugay sa koronadong prinsipe ng Chola. Samantala, si Vanthiyathivan ay pinatawag ng kanyang kaibigan na si Aditya Karikalan. Pagdating ni Vanthiyathivan sa loob, agad na sinabihan ni Aditya Karikalan ang kanyang kaibigan na pumunta sa Kadambar Port dahil may mga hindi inaasahang pangyayari doon. "Binalaan tayo ng ating mga espiya, alamin mo kung ano ang kanilang balak, gawin mo ito, mula roon, magpatuloy ka papuntang Thonyavar at sabihin ito sa hari, ang aking kapatid na si Kundavai ay naroon sa Pasayaray Palace, ipaalam mo sa kanya ang mga natuklasan mo." Kinaumagahan, sumakay si Vanthiyathivan sa kanyang kabayo at agad na naglakbay patungong Kadambar Port. Ang kanyang paglalakbay ay puno ng kasiyahan. Nakakita siya ng maraming kaakit-akit na tanawin, magagandang daan, nakitang may mga tao na masaya na nagsasayaw sa kalsada, at mula sa malalayong baybayin, napansin niya ang kagandahan ng mga ilog, malawak na mga kapatagan, mga tanawin ng magandang karagatan, at mga nayo na buhay at masayang namumuhay. Tinanggap siya ng buong kasiyahan at pinakain sa isang masayang nayon sa kanyang daan. Sa kanyang paglalakbay, nakaramdam siya ng pagod at antok, natutulog siya sa pagitan ng dalawang matataas na puno ng palm tree. Sa umaga, muling nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay kasama ang kanyang kabayo na si Semba, sa kanyang pag-iimbestiga at pakikipag-usap sa mga nayo na daanan niya. Aktibong nakikisama si Vanthiyathivan upang maging bahagi ng kanilang pagdiriwang at kasiyahan. Si Vanthiyathivan ay nakarating sa port ng Kadambar. Mula sa tabing dagat natanong niya ang mga papalapit na barko. Ayon sa sinabi ng isa sa mga naninirahan dito, ang sakay nito ay ang pinakamalakas na Panginoon ng Chola. Si Per-iya Pasuvitrayar, nang marinig ni Vanthiyathivan ang sinabi sa kanya, umalis siya at nilapitan ng isang grupong nakapalibot dahil sa dalawang nagtatalo. Sinasabi ng isa na ang isang Diyos ay si Mahavishnu,
ang isa naman ay sinasabing mas dakila si Shiva, subalit nilapitan sila ni Vantiyathevan at ipinaliwanag na si Shiva at Vishnu ay magkapareho lamang at ang hindi naniniwala ay kailangang kumain ng alikabok. Dito nagsimulang makilala ni Vantiyathevan si Alwarkaja Nambi. Sa sandaling yun, isang boses ang nagpahayag ng pagdating ng isang matapang na mandirigma na may 64 na sugat mula sa 24 na digmaan, ang tagapangalaga ng dinastiya ng Chola, si Periya Pasuvitarayar, ang taga-salapi, sa kanilang pagmamasid, mula kay Alwarkaja Nambi, nalaman ni Vantiyathevan na ang laman ng palanquan ay si Nandini, ang asawa ng chieftain ng Chola na siyang namamahala sa kanyang pwesto bilang reyna. Biglang tinangay ni Semba ang damit ng isang babae, sinundan ni Vantiyathevan si Semba at sumunod din si Alwarkaja Nambi. Nagtanong si Alwarkaja Nambi kung sino siya at kung saan siya pupunta. Sinagot ni Vantiyathevan na ang pangalan niya ay Tirumalai, kilala rin bilang Alwarkajan. Sinabi niya na layunin niya ang ipakalat ang kaluwalhatian ni Vishnu bilang alagad ng Vaishnavite. Nagpahayag rin siya na hangad niya ang paglilingkod sa mga magagandang babae bilang alagad ng kagandahan. Nagtanong si Alwarkaja Nambi kung pupunta siya sa Kadambar Palace. Sinabi ni Vantiyathevan kung bakit niya gustong pumunta roon. Sinabi ni Alwarkaja Nambi na may malaking handaan na inihanda sa palasyo at malapit nang dumating si Periya Pasuvitarayar, nagpahayag rin siya ng kahilingan na dalhin siya doon bilang kanyang lingkod. Ngunit tumanggi si Vantiyathevan at sinabing hindi niya nais pumunta sa palasyo. Iniwan niya si Alwarkaja Nambi at nagtungo sa Kadambar Palace. Noong gabing yun, dumating si Vantiyathevan sa Kadambar Palace nang walang dalang imbitasyon, kaya pinigilan siya ng mga bantay at tinanong kung sino siya. Sinabi niya na siya si Valavarayan Vantiyathevan mula sa Vallam, at ang raya ng kanyang titulo. Binanggit rin niya ang pagkakaibigan nila ng prinsipe na si Kandamaran at ang kanilang pakikipaglaban laban sa mga Rashtrakuta. Sa kabila ng mga utos na panatilihin ang mga pintuan sarado, hindi napigilan si Vantiyathevan at pilit na pumasok sa palasyo. Sa loob ng palasyo, habang nagaganap ang kasiyahan at sayawan, nakipaglaban si Vantiyathevan sa mga bantay upang protektahan ang sarili at hanapin ang prinsipe Kandamaran. Matapos makita, binati siya ni Kandamaran at tinanggap ang kanyang pagdating. Sa patuloy na pagsasaya, dinala ni Kandamaran si Vantiyathevan kay Periya Pasuvitarayar. Naitanong ni Periya Pasuvitarayar kung alin hukbo siya lumalaban. Ibinahagi ni Vantiyathevan na lumaban siya kasama ang prinsipe ng korona sa digmaan ng Rashtrakuta. Binanggit rin na hindi na siya kasapi sa hukbo ng prinsipe at narito siya sa lugar na iyon. Nabanggit rin ang mga kwento ng katapangan niya na lumaki sa kamalayan ng mga tao. Ipinahayag na may talento siya sa paggamit ng mga salita. Binabati siya ni Periya Pasuvitarayar na pumunta doon upang manood ng sayaw ng Dev-aralan. Matapos ang mga kasiyahan, si Vantiyathevan ay palihim na nagmamasid sa loob ng palasyo. Nakita niya ang isang nagaganap na pagpupulong na pinangungunahan ni Periya Pasuvitarayar. Narinig niya ang mga salita na nag-uudyok na pigilan si Aditya Karikalan na umupo sa trono at italaga ang kanyang tiyuhin na si Madrantaka Chola bilang hari. Naniniwala ang mga nasa pulong na ang pag-angat ni Sandara sa trono ay isang pagkakamali at dapat sana'y isang miyembro ng ruling family ang maging emperador, at ngayon ay panahon na upang ituwid ang kasaysayan. Sa kasalukuyan, si Madrantaka ay isang bata pa lamang, hindi pa siya handa para sa tungkuling ito. Si Sandara ay nag-aalaga lamang at nagdesisyon na italaga si Aditya bilang prinsipe ng korona at huwag ibalik ang trono kay Madrantaka. Sa oras na yun habang pinapanood ni Vantiyathevan ang pag-uusap, nagtaka siya nang makita niya si Alwarkaja Nambi na palihim din na nagmamasid ng pag-uusap. Matapos makaalis si Vantiyathevan sa Kadambar Palace, hinabol niya si Alwarkaja Nambi na papaalis sakay ng bangka. Sa kanyang paghahabol, sa pilitan niyang tinanong si Alwarkaja Nambi kung ano ang tunay na dahilan ng kanyang presensya sa Kadambar Palace noong gabing yun. Sinabi ni Alwarkaja Nambi na nandoon siya upang makipagkita sa kanyang nawawalang kapatid na si Nandini, na bigla na lamang nawala mula sa kanilang bahay at nagpakasal kay Pasuvitarayar, na mas matanda sa kanya. Sa pagkakabunyag na ito, nagpasya si Vantiyathevan na hanapin si Nandini, ang asawa ni Pasuvitarayar. Nang matagpuan niya si Nandini na naglalakbay pa uwi ng tahanan, ipinaliwanag niya na siya ay kaibigan ni Aditya Karikalan. Ngunit pinaalalahanan siya ni Nandini na huwag silang mag-usap sa oras na yun dahil may mga espiya na nagmamasid sa kanyang palanquan. Nagsuggest siya na magkita sila kinabukasan sa kanyang palasyo at binigyan niya si Vantiyathevan ng singsing bilang tanda para makapasok siya sa Royal Palace sa Thanyavar. Sa tuwing ipapakita niya ang singsing,
Sasabihin niya na may mensahe siya mula kay Alwarkajan Nambi para sa kanya. Si Vantiathivan ay nagtungo sa Thonyavar para makausap ang hari at ang prinsesa na palasyo ng Pazayaray. Pagdating niya sa Thonyavar Port, agad na humingi siya ng balumbon sa nagngangalang Senador Don Amuden ang tagapag-alaga ng mga bulaklak sa templo at nagmadali siyang gumawa ng kunwaring sulat na ipinadala ng prinsipe para sa hari, at pagkatapos ay ipinakita niya ang selyadong singsing sa mga gwardiya ng palasyo upang makapasok. Dinala siya kay China Pazuveterayar, nobyong makapangyarihan ni Kundavai, kapatid ni Raja Chola. Sinabi ni Vantiathivan na galing siya sa Kanchi at may dalang mensahe ang prinsipe para sa hari, ngunit hindi pinaniwalaan ni China Pazuveterayar at sinabi na ibibigay niya ito sa hari. Sinabi ni Vantiathivan na inatasan siyang ibigay ito sa personal na paraan. Nagduda si China Pazuveterayar kung pinaniniwalaan ba siya ni Vantiathivan. Tumugon si Vantiathivan na hindi siya nagdududa sa kanya. Ito'y utos ng kanyang kapatid na si Per-iya Pazuveterayar na ibigay ang sulat sa kanila. Nalito si China Pazuveterayar at nagtanong kung kailan niya nakita ang kanyang kapatid. Sinagot ni Vantiathivan na nakita niya ito sa Kadambar Palace at ibinigay niya ang singsing sa kanya. Naniwala si China Pazuveterayar kaya ipinadala si Vantiathivan sa hari upang maipahayag ang kanyang mensahe. Pagdating ni Vantiathivan sa harap ng hari, agad niyang binati ito ng pagpapala, nagtanong kung sino siya. Sinagot ni Vantiathivan na siya si Valavarayan Vantiathivan, kaibigan ni Prinsipe Aditya Karikalan. Inutusan siya ng prinsipe na mag-imbestiga sa Kadambar at ibahagi ang mga narinig niya sa hari at prinsesa. Nagtanong ang ministro kung paano nila malalaman na siya ang tagapagdala ng prinsipe. Sinabi ni Vantiathivan na inutusan siya ng prinsipe na pumunta sa Kadambar at sabihin niya sa harap ng hari at prinsesa ang mga narinig niya doon. Naging alanganin ng kaharian dahil sa mga sumampang pangalagaan na nagplano ng pagkawasak nito. Nagtaka ang ministro kung sino ang nagplano at ano ang ibig sabihin nito. Sinabi ni Vantiathivan na ang mga tagapagtanggol ay nagtagpo sa Kadambar Palace sa ilalim ng pamumuno ni Pazuveterayar upang magplano ng pag-atake sa kaharian. Ipinadala siya ng prinsipe upang mag-espionage sa kanila at pagkatapos ay ipahayag ang mga nalaman niya sa harap ng hari. Biglang dumating si China Pazuveterayar kaya natigil ang pagsasalita ni Vantiathivan. Pinatunayan ni Haring Sundarat Chola na si Vantiathivan ay kaibigan ni Prinsipe Aditya. Siya ay aming panauhin, Pazuveterayar. Alagaan mo si Vantiathivan dahil siya ay panauhin at kaibigan ng kanilang anak na si Aditya Karikalan. Habang inihahatid si Vantiathivan ng mga gwardya patungo sa kanyang pansamantalang tahanan, isa sa mga gwardya ang nagsabing hindi nila maaaring iwan si Vantiathivan dahil kung mangyari man ito, magiging pananagutan nila kay China Pazuveterayar. Ngunit bigla itong nagdesisyong tumakas at nauwi sa isang habulan. Nakipagsiksikan siya sa isang grupong may nagmamartsyang mga kawal at biglang sumakay sa isang dumaang karwahe. Sinundan siya ng mga gwardya ngunit ibinukod niya't naglatag ng mga plano para sa sariling kaligtasan. Lumundag siya sa isang karwahe na sakay ng mga babae at muling nagpatuloy sa habulan. Tumalon siya sa mataas na pader at sa ibaba nito, pinainom siya ng isang babae ng sariwang tuba upang kalimutan ang uhaw. Ngunit hindi pa rin siya nagawang tigilan ng mga gwardiya, hinabol pa rin siya ng mga ito, kaya tumakbo siya sa gitna ng karamihan ng mga tao at lumusot sa isang bintana. Ginamit niya ang mga bigas bilang pansamantalang panangga, sinubukan niyang pigilan ang mga gwardya ngunit patuloy pa rin silang naghabol. Naitakbo niya ang sarili sa mabilis na bilis at inakyat niya ang isa pang pader. Nang marating niya ang tuktok ng pader, muling nakasalubong niya ang mga gwardya. Habang patuloy siyang hinahabol, tumalon na naman siya papunta sa kabilang pader at nilabanan ang mga gwardya na biglang sumulpot. Hindi siya tumigil sa pagtakbo, palipat-lipat siya sa pagitan ng mga pader at lumundag ng mabilis. Nang siya ay nakatago sa ilalim ng isang masikip na pader, isang babae ang nag-abot sa kanya ng hagdan upang umakyat sa pader kung saan naroroon si Nandini. Ang babae ay nagbabala kay Vantiathivan na mag-ingat dahil baka sila ay makita. Sinabi niya, "Halika, si Devi ay naghihintay sa iyo. Ayon sa iyong nais." Dahil sa pagkakabigla ni Vantiathivan sa kanyang nakita, siya ay nagtanong kung sino ang nagmamay-ari ng paraisong ito. Si Vantiathivan at si Nandini ay muling nagkita, at sa kanilang pagkikita, nagkaroon ng maamong pag-uusap. Nagtaka si Nandini kung paano nakapasok si Vantiathivan sa loob ng palasyo sa oras na yun. Sinagot ni Vantiathivan na sumampa siya sa isang talampas na lubid. Nag-alala si Nandini at nagtanong kung bakit siya pumasok na parang isang magnanakaw.
Sinabi ni Vantiathivan na nakatakas siya mula sa mga sundalo ng commander at nadatnan niya ang talampas na lubid. Napagtanto ni Nandini na si China Pasuveteriar ang tinutukoy niya. Inamin ni Vantiathivan na ipinakita niya ang singsing ni Nandini kay China Pasuveteriar, ngunit hindi niya binanggit ang tungkol kay Nandini. Nagpatuloy ang usapan at ibinahagi ni Vantiathivan na hindi si Karikalan ang nagpadala ng mensahe kundi si Alwarkajan na nagsabi na siya ay kapatid ni Nandini, at sinabing naghihintay si Panginoon Krishna sa kanila. Nagpahayag ng pag-aalinlangan si Nandini sa ideya ng pagiging tagasunod na tulad ni Andal at sinipi ang posibilidad na dapat pangsaktan ni Panginoon Krishna ang kanyang mga asawa kahit na marami na siyang iniwan. Sa huli, nagpahayag si Nandini na pwede siyang purihin sa harap niya at inilarawan si Vantiathivan bilang isang mahikiro. Binanggit ni Vantiathivan na hindi niya nagawang tumawa sa harap ng digmaan o ng isang babae at na walang takot siya. Lumabas ang mga matalas na salita mula sa bibig ni Nandini na hinahamon si Vantiathivan na purihin siya ng harap-harapan. Sa dulo ng kanilang pag-uusap, muling pinuri ni Nandini si Vantiathivan at sinabing isa siyang tunay na mahikiro. Sa mga sandaling yun, dumating si Per-iya Pasuveteriar, ang tagapangalaga ng dinastiyang Chola. Sa Thonyavar, siya ay sinalubong ni China Pasuveteriar. Nagtataka si Per-iya sa kahinahinala niyang itsura at tinanong kung may problema ang kanyang kapatid. Ibinahagi ni China na si Valavarayan Vantiathivan ay galing sa Kanchi at may dalang mensahe para sa hari. Nagtanong si Per-iya kung paano nakapasok si Vantiathivan. Ipinahayag ni China na ipinakita sa kanila ni Vantiathivan ang selyadong singsing na ibinigay ni Per-iya, ngunit itinanggi ni Per-iya na ibinigay niya ang singsing at nagtanong kung ano ang mensahe. Sinabi ni China na ang mensahe ay isang simpleng imbitasyon para sa hari na bumisita sa Kanchi. Ngunit narinig niya ang tagapagdala ng mensahe na nagbabala sa hari tungkol sa malapit na panganib. Tinanong ni Per-iya kung saan naroroon si Vantiathivan, ang tagapagdala ng mensahe. Ipinahayag ni China na sila ay naghahanap sa kanya dahil hangad niya na siya'y hulihin. Ngunit sinabi ni Per-iya na hindi siya maaaring lumayo at kinonfronte niya si China sa kanyang mga ginawa. Sinumbatan niya si China na kahit sinong tanga ay nadadaya niya at kinahihiya niya ang kanyang mga gawa. Nang malaman ni Nandini na dumating na si Per-iya sa Tanjore, tinanong niya si Vantiathivan kung ano ang kanyang pangalan. Sinagot siya ni Vantiathivan na siya si Vantiathivan at ang kanyang titulo ay Valavarayan. Dinala niya si Vantiathivan sa lihim na daan ng palasyo. May balumbon siya para kay Chola at Prinsesa Kundavai. Sinabi ni Nandini na ang sagot ng prinsesa sa balumbon ay dalhin nila sa kanya. Sumang-ayon si Vantiathivan, bagamat alam niya na ito ay maaaring mapanganib. Sinabi ni Nandini na siya ay pupuunan ng gantimpala at higit pa sa mga pinakamalalaking pangarap ni Vantiathivan. Ipinahayag ni Nandini na ang labasan ng lihim na daanan ay nasa labas at dadalhin siya sa isang silid ng kayamanan. Ngunit pinayuhan niya si Vantiathivan na huwag padadala sa mga kayamanan na makikita roon. Si Per-iya ay itinanggi na siya ang nagbibigay ng singsing sa tagapagdala ng hari. Tinanong niya si China kung sino ang kanyang hinala, at sinabi ni China na maaaring ang minamahal niyang asawa ang may kinalaman dito. Dahil dito, nagalit si Per-iya at binalaan si China. Sa pagdating ni Per-iya kay Nandini, hinanap niya ang selyadong singsing at itinanong kung alam nito ang halaga nito. Sinagot ni Nandini na may isa nang nakawala nito, na maaaring may kinalaman sa kanya. Samantala, habang ito'y nangyayari, si Vantiathivan ay naglalakbay sa lihim na daan at nakakita ng kayamanan. Ngunit may isa ring nakakita sa kanya at tinangkang agawin ng singsing, na nagresulta ng kanilang pagtago. Si Per-iya at Nandini ay pumasok sa lihim na daan. Sinabi ni Nandini na ang singsing ay hindi ninakaw. Ibinigay niya ito sa sundalo na nakasalubong niya malapit sa Thonyavar. Inamin ni Per-iya na ang sundalong iyon ay isang espiya at nagtatrabaho para kay Karikalan. Nagulat si Nandini at nagtanong kung paano nalaman ng kapatid niya yun. Sinabi ni Per-iya na ang mga mata niya ay nakakita lamang ng kagandahan ni Nandini at wala siyang magawa. Isang grupo ng mga rebeldeng mula sa kaharian ng Panjan ang pinamumunuan ni Ravidasan. Nagpahayag si Ravidasan ng galit at paghahangad ng paghihiganti laban sa hari ng Chola. Ipinakilala niya si Amarabhujanga Panjan, anak ni Veera Panjan, bilang tagapagmana ng trono ng Panja. Nagkaroon sila ng pagsamba at pag-alaala sa Diyos ang Katravai at Diyos ang Kali, at ang mga rebelde ay handang ibuhos ang kanilang buhay alang-alang sa mga layunin nila. Ipinahayag nila ang kanilang pagsusumamo sa Diyos sa Katravai na patnubayan sila sa kanilang tagumpay at mga ganti. Ang grupo ay determinadong isakatuparan ang kanilang mga layunin na patayin ang prinsepi ng Chola na si Aditya Karikalan at sa emperador ng Chola na si Sundarat Chozar.
bilang paghihiganti para sa kanilang pinatay na hari na si Vera Panjan. Si Vantiathivan ay humingi ng tulong kay Senador Don Amudan upang samahan siya sa Pasayray. Samantala, habang nagaganap ang kasiyahan sa palasyo ng Pasayray at nanunood si Kundavai ng mga sayaw, kasabay nito, dumating sina Vantiathivan at Senador Don sa Pasayray. Narinig nila mula sa mga bantay na may isang espiya na tumakas mula sa Thonyever at ipinag-utos ng emperador na ipaalam sa mga sundalo kapag may nakakita ng kainahinalang tao. Habang nag-i-enjoy si Kundavai sa panunood, binati ni Senador Don si Kundavai. Sinabi ni Kundavai na hinahanap nila ang isang espiya. Sinabi ni Senador Don na marahil siya ang tinutukoy dahil nakasalubong niya ang isang lalaki sa Thonyever na mapanlinlang at nakapagtagpo pa ito ng hari. Sa oras din na yun, si Vantiathivan ay pumasok sa green room upang mag-perform bilang demonyong si Kamsan. Habang patuloy ang panunood ni Kundavai, lumabas si Vantiathivan bilang si Kamsan at nag-perform ng pambihirang sayaw. Sinabi ni Kundavai na ano ang itsura ng espiya na yun. Sinabi ni Senador Don na ito ay parang isang espiya na nagpapanggap bilang kaibigan ng prinsipe ng korona at minsan ay nagpapanggap bilang demonyo na si Kamsan. Sinabi ni Senador Don na kailangan siyang makausap ni Kundavai na mag-isa dahil mayroon siyang gagawin para sa kanya. Pagkatapos ng kasiyahan, nakipagkita si Kundavai kay Vantiathivan. Inamin ni Vantiathivan na walang ibang pagpipilian ng sitwasyon si Pasuveterayar ang naghahabol sa kanya. Nagtanong si Kundavai kung bakit siya hinahanap. Sinabi ni Vantiathivan na siya ang kaibigan ni Prinsipe Aditya Karikalan at nais niyang makipagkita kay Kundavai. Nagbahagi siya ng impormasyon tungkol sa isang pangyayaring pang-ekretong pagpupulong sa Kadambar kung saan dinala si Prinsipe Medrantakan sa palanquin ni Nandini Devi. Nagtanong si Kundavai kung sumang-ayon ba si Medrantakan sa konspirasyon. Kinumpirma ni Vantiathivan na nais ni Medrantakan na maging emperador at alisin si Sandara sa trono. Nagtanong siya kung nasaan ang mensahe ng kanyang kapatid. Sinabi ni Vantiathivan na siya mismo ang sumulat ng mensahe dahil hindi tama na pumunta ng walang dalang kahit ano. Nagpahayag si Kundavai ng intensyon na pumunta sa Lanka at hanapin ang kanyang kapatid na si Erenmazi Varman at dalhin ito sa kanya. Tinanong niya si Vantiathivan kung kaya ba niya itong gawin. Sumumpa si Vantiathivan na tutuparin niya ang utos ni Kundavai. Pinayuhan siya ni Kundavai na mag-iingat siya. Sinabi ni Vantiathivan na mananatili siyang buhay upang tuparin ang misyon ni Kundavai. Si Sembyan ang asawa ni Gandaraditya ay nagtataka sa mga narinig niyang balita na nais ni Medrantakan na umupo sa trono, kaya pinatawag niya ang kanyang anak na si Medrantakan. Sinabi ni Sembyan kay Medrantakan na ibinigay ni Gandaraditya ang kaharian kay Sundar Chuzar at wala siyang karapatan dito. Sinasabi niya na iniutos ni Gandaraditya na mabuhay siya bilang tagasunod ni Shiva, ngunit matigas ang paninindigan ni Medrantakan na itataguyod niya ang kanyang karapatan sa trono. Sinabi pa niya na kahit patay na ang kanyang ama ay hindi pa rin niya ito pakikinggan. Samantala si Aditya Karikalan ay matagumpay nilang nasakop ang Nulambapadi, at pagkatapos manalo sa labanan, sinabihan si Aditya Karikalan na bumalik na sa Thonyever dahil ang kanyang kaharian ay nanganganib, ang kanyang ama, kapatid at siya ay hindi ligtas. May kasalang nagaganap upang sakupin ang kanyang kaharian. Siya ang Chola na prinsipe na may korona, dapat niyang protektahan ang Thonyever, ito ay tungkulin niya. Ngunit tumanggi si Aditya dahil naroon si Nandini sa Thonyever. Sinabi niya na kaya't ipinadala niya si Vantiathivan kay Kundavai, siya ang mag-aasikaso ng mga bagay. Naisip ni Aditya Karikalan ang kanyang minamahal na si Nandini noong sila ay bata pa. Ngunit tinanggihan ng pagkalipinahan na tanggapin ang isang dukhang ulila bilang posibleng reyna ng kahariang Chola at ipinatapon siya mula sa lungsod. Matapos ang ilang taon, natagpuan ni Aditya Karikalan sa isang kubo sa kagubatan si Nandini na nag-aalaga kay Vera Panjan, ang hari ng dinastiyang Panjan na nag-ampun kay Nandini matapos itong ipatapon mula sa kaharian ng Chola. Nakiusap si Nandini na huwag patayin si Vera Pandian, ngunit dahil sa galit, pinatay ni Aditya Karikalan si Vera Panjan, na maaaring, ang dahilan ay kasintahan siya ni Nandini, na nagdulot ng kalungkutan kay Nandini at nagsumpa siyang maghihiganti laban sa pamilya ni Vera Panjan. Sa kasalukuyan, alam ni Aditya Karikalan na nagpakasal si Nandini kay Priya Pasuveterayar upang maghiganti sa kanyang nakaraan. Upang makalimutan niya ang lahat ng tungkol sa kanilang nakaraan ni Nandini, si Aditya Karikalan ay lubos na naglasing at nagsaya kasama ng kanyang mga hukbo sa kanilang kinaroroonan sa Nulambapadi. Sa isang napakagandang pagkakataon, nagkasabay-sabay ang mga pangyayari. Dumating ang prinsipe na si Erenmazi Varman, na kapatid ni Aditya Karikalan, sa silangan ng Lanka,
kasama ang kanyang hukbong pandagat, naglayag siya patungo doon upang sakupin ang lugar. Sa isang diskarteng plano, inutusan niya ang kalahati ng kanyang mga hukbo na sumakay sa mga maliit na bangka at mauna upang salakayin ang mga hukbo ni Raja Mahinda sa tabing dagat ng Langka. Samantala, siya at ang natirang kalahati ng kanyang hukbo, na sakay ng malalaking barko, ay nagdaong sa kanang bahagi. Sakay sa kanilang mga kabayo, mula sa kanan, sinugod nila ang mga hukbo ni Raja Mahinda. Habang nagaganap ang labanan sa unang hukbo ni Aaron Mozzie, dumating naman siya kasama ang maraming hukbo na nakakabayo, nakamangha ang kanyang husay sa pakikipaglaban, at nagpamalas siya ng galing at katapangan bilang isang bihasang mandirigma, at matatag sa depensa at mahusay sa mga estratehiya sa digmaan ang kanyang mga hukbo, na nagbunga ng matagumpay na pagkapanalo laban sa mga hukbo ni Raja Mahinda. Pagkatapos ng matagumpay na laban ni Prinsipe Aaron Mozzie laban kay Raja Mahinda sa Langka, inimbitahan siya ng punong guro sa templo ni Buddha sa Langka. Dito, ibinahagi ng guro ang mga tanda ng isang dakilang hari tulad ni Emperador Ashoka na magbabangon sa kanilang gitna, nang inanyayahan si Aaron Mozzie na maging emperador ng Langka at tanggapin ang trono na dating pag-aari ng anak ni Ashoka. Tumanggi siya dahil sa utos ng kanyang ama na maglingkod sa kaharian ng Chola. Sa kabila ng alok ng pagiging emperador, pinili ni Aaron Mozzie ang manatiling tapat sa kanyang tungkulin bilang tagapagtanggol ng kanyang kaharian. Hindi niya tinanggap ang korona at nagpahayag ng kanyang katapatan sa kanyang ama at sa kanyang bayan. Sa huli, humiling siya ng basbas ng guro, na sa pagtanggap ng kanyang desisyon, nagpahayag ng paggalang at pagtanggap sa kanyang pasya. Sa araw ng pampublikong kapistahan, dumalaw si Prinsesa Kundavai sa Thonyavar. Sinabi ni Per-iya kay Nandini na hayaan lang na lumapit sa kanya si Kundavai. Pagkababa ni Kundavai sa kanyang palanquin, sinabi niya sa punong ministro kung paano ang kalagayan ng emperador. Sinabi ng ministro na pinagamot na ang emperador ng mga Tsino at maayos na ang kanyang paggaling, at pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nilapitan ni Kundavai si Nandini at sinabi ni Nandini na maligayang pagdating at sa pagdala ng kagandahan sa kuta. Sinagot ni Kundavai na naririnig niya na ang palasyo ay may lahat ng ganda ng mundo sa loob. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap tungkol sa ginto at kagandahan. Sinabi ni Kundavai na ang naglalaho na ginto ang pinakamahalaga at sinagot ni Nandini na ang susi ay nasa kanilang mga kamay. Pagkatapos ay nagkita si Kundavai at Sundara Chozar. Ibinahagi ni Kundavai kay Sundara na ang kanilang mga kaaway ay nasa gitna nila at nais nilang magkaroon ng isa pang prinsipe ng korona, hindi sina Aditya Karikalan o Aaron Mozzie. Ibinunyag ni Kundavai na ang kanilang itinataguyod na Ai-Corona ay si Prinsipe Medrentakan, na may kaugnayan sa konspirasyon ni Per-iya Pasuvitiriar at iba pang mga pangulo sa palasyo ng Kadamber. Ngunit, hindi siya pinaniwalaan ni Sundara dahil matagal nang tapat si Per-iya sa korona sa loob ng maraming dekada. Inihayag ni Kundavai na ang mga pangulo ay may balak na magtipon sa palasyo ni Pasuvitiriar, kung saan ang lihim na daan ay kontrolado ni Per-iya Pasuvitiriar at patungo ito sa mga silid ni Nandini. Sa puntong ito, kailangan na nilang magdesisyon ngayon. Sa pamamagitan ng lihim na daan, nagpulong sina Pasuvitiriar at ang mga chieftain sa tahanan ni Nandini. Nagtatalakay sila tungkol sa pagpupulong na pagsasamahan ng mga prinsipe at ang posibleng pagkakaroon ng isa pang emperador. Gusto ni Pasuvitiriar na si Prinsipe Medrentakan ang maging susunod na emperador. Nagplano sila na magpakalat ng tsismis na ang dalawang prinsipe ay patungo sa Thonyavar upang hamunin ang kanilang sariling ama. Samantala, si Kundavai kasama si Vanathi ay pumunta kay Nandini upang lumapit sa mga chieftain at guluhin ang mga plano nila. Sa pagpupulong, sinabi ni Pasuvitiriar na dapat nang koronahan si Prinsipe Medrentakan bago dumating si Aditya Karikalan. Nagkasunduan ang mga chieftain na ibahagi ang impormasyon sa hari kinabukasan. Sinabi nila na kung magkasama ang mga prinsipe, mauudlot ang kanilang mga plano. Nalaman nila na paparating si Kundavai, kaya pinapalabas ni Pasuvitiriar na wala dapat ipag-alala at normal lamang na magtipon ang mga chieftain. Pagpasok ni Kundavai, nagpahayag siya ng kanyang pagpugay, nag-usap sila tungkol sa mga usapin sa buwis sa treasurer at ang pangalan ng mga anak na babae ng mga chieftain. Sinabi ni Kundavai na malapit na mag-asawa ang mga prinsipe at pipili sila ng mga babaeng matatapang mula sa mga anak ng mga pangulo. Ipinahayag niya na kung ang kasalukuyang kapalaran ng mga babae ay tugma sa mga prinsipe, sila ang dapat piliin. Pagkatapos ng pagpupulong, sinabi ni Nandini kay Per-iya na sa anumang sitwasyon ay hindi dapat pumunta si Aditya at Aaron Mozzie sa Thonyavar,
sapagkat madali nilang maaagaw ang kuta at ang kaharian. Gusto niya na nasa loob lamang ng kuta si Earl Mozzie, at sa ganitong paraan ay hindi aatake si Adito sa Thonyever. Sa gitna ng karagatan, si Vanthia Thevan ay nagising sa bangka sa tanghaling gabi ng mag-isa. Natakot siya sa kanyang sitwasyon at desperadong hinahanap si Pumushali upang hindi mag-isa sa gitna ng malawak na karagatan. Sa kanyang pagmamakaawa, biglang lumitaw si Pumushali mula sa tubig at nagbigay kay Vanthia Thevan ng isdang dilis bago sila maglayag patungo sa kanilang patutunguhan. Sa kanilang paglalayag, nagkaroon ng maikling usapan sina Vanthia Thevan at Pumushali. Nagtatanong si Vanthia Thevan kay Pumushali kung si Senador Don Amuden ang minamahal niya. Ngunit sa sagot ni Pumushali, lumitaw ang galit at pagtanggi sa gagaw na lalaking may bulaklak. Naging maingat si Vanthia Thevan sa kanyang mga salita upang hindi mapahamak si Senador Don Amuden. Sa pagdating sa isang isla, tinanong ni Vanthia Thevan ang mangingisda kung ito na ba ang langka, at ito ay kinumpirma. Sa mga huling sandali ng kanilang pagbaba ng bangka, nag-usap sina Vanthia Thevan at Pumushali tungkol sa kanilang mga pangarap at pananaw sa hinaharap. Sa huli, nagtanong si Pumushali kay Vanthia Thevan kung magkikita ba sila kay Ponniyin Selvan at hiniling na tanungin si Ponniyin Selvan tungkol kay Samudra Kumari, ang lihim na pagnanais ng puso ni Pumushali. Sa pagkaalis ni Vanthia Thevan sa bangka, dumating ang ilang miyembro ng mga rebelde ng Panjan na pinamumunuan ni Raved Asan. Sinabi ni Raved Asan na kailangan nilang magtipon sa Thambolai ang mga rebeldeng kasapi. Ang kanilang misyon ay patayin si Aaron Mozzie sa madaling panahon. Nagkaroon ng di pagkakasunduan sa grupo nang may isa sa kanila na naisip na siya ang papatay kay Aaron Mozzie. Ngunit nagalit si Raved Asan at sinabing hindi ito ang tamang paraan. Dapat maging tamang oras at lugar ang pagpatay. Nagpasya si Raved Asan na siya mismo ang maghintay sa tamang panahon at lugar para isagawa ang kanilang misyon. Dinalaw ni Per-Iya Pasuveterayar si Emperador Sandara at sinabi niya na siya ay lingkod nito. Sinabi ni China na sila ay narito upang tuparin ang utos ng Emperador. Binanggit ni Sandara ang balita na narinig niya na si Medrentakan ay nagnanais umupo sa trono ng Chola at ang mga chieftain ng Chola ay hinirang siya bilang susunod na emperador. Subalit hindi niya pinansin ang mga chismis na ito at sinabi na ang kanyang salita ay mananatiling batas. Sinabi ni Per-Iya na ang mga anak ni Sandara ay nag-aagawan sa korona. Nagtaka si Sandara kung sino ang nagsasabi ng mga ito. Sinabi ni China na ito ay mga chismis na dapat nilang pigilan at himukin ang mga anak na pumunta at hayaan si Aaron Mozzie na itanghal ang kanyang kapatid bilang susunod na emperador. Sinabi ni Per-Iya na dapat nilang imbitahin si Aaron Mozzie at padalhan ng mensahe na dapat siyang pumunta. Kung hindi ay aarestuhin at ikukulong. Nag-aalala si Sandara at nagtanong kung paano nila mapapatunayan ang paglabag ni Aaron Mozzie. Sinabi ni Per-Iya na ang mga monghe sa Langka ay nag-alay ng korona kay Aaron Mozzie. Sinabi ng reyna na hinihintay ng emperador ang paliwanag ni Aaron Mozzie. Sinabi ni Sandara na dapat nilang magpaliwanag o baka ikulong si Aaron Mozzie. Sinabi ni Per-Iya na hindi dapat sila magpaliwanag, dahil ito ay magiging batayan para hatulan si Aaron Mozzie na sumalansang sa kanyang ama. Ibinigay ni Per-Iya ang sulat sa kapitan ng barko, na naglalaman ng utos na hanapin ang prinsipe sa Langka at ibigay ang utos ng emperador ng personal. Sinabi ni Nandini na si Per-Iya Velar, ang punong pangulo ng hukbo ni Aaron Mozzie, ay hindi dapat malaman ang mga utos ng emperador. Nag-alala ang kapitan na kung malalaman ng mga tauhan niya na pupunta sila upang harapin ang prinsipe, maaaring magrebelde sila. Sinabi ni Nandini na hindi dapat malaman ng mga tauhan ang kanilang tunay na layunin. Sinabi ni Per-Iya na ang mga utos ng emperador ay para lamang kay Ponniyin Selvan. Naalala ni Nandini ang nakaraan, sa pagpatay ni Aditya Karikalan kay Veera Panjan habang inaalagaan niya ito. Si Vanthia Thevan ay nakarating sa Thambolai at habang siya'y naglalakad at nagmamasid sa paligid, muling nag-cross ang kanilang landas ni Alwarkadiya Nambi. Sa kanilang pag-uusap, pinag-usapan nila ang Diyos ang Katravai at Vishnu. Sa di inaasahang pagkakataon, nakita ni Vanthia Thevan si Aaron Mozzie na nagmamadali palayo. Hinabol niya ito, at nang nasa kalagitnaan na sila ng kagubatan at malapit na niya silang maabutan, sinalubong siya ni Aaron Mozzie at kinuha ang balangkas mula sa kanya. Sinabi ni Aaron Mozzie na kung tunay na mandirigma si Vanthia Thevan, dapat niyang talunin ito sa isang laban gamit ang espada, at pagkatapos ay kukunin niya ang balangkas. Tinanggap ni Vanthia Thevan ang hamon ni Aaron Mozzie, at naglaban sila gamit ang kanilang mga sandata. Ipinakita nila sa isa't isa ang kani-kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban bilang mahusay na mandirigma. Sa huli ng kanilang laban, sinabi ni Vanthia Thevan na ikinagagalak niyang makilala si Aaron Mozzie bilang prinsipe. Nagtaka si Aaron Mozzie kung paano niya nalaman ito.
At sinagot ni Vantiathivan na ang katunayan na nagtanong si Aaron Mozzi kung paano niya nalaman, yun ang paraan. Nagpalitan sila ng pagbati, at nagpakilala si Vantiathivan bilang Valovarean Vantiathivan, isang kasapi ng angka ng Vonner at mensahero ni Prinsipe Aditya Karikalan. Nagpahayag ng kalugod-lugod na pagdating si Aaron Mozzi sa magandang langka. Nagpasalamat si Vantiathivan at sinabing mabuhay si Ponniyin Selvan. Binigyang diin ni Vantiathivan na dapat agad siyang pumunta sa Pasayray. Habang binabasa ni Aaron Mozzi ang mensahe mula kay Prinsesa Kundavai, sinabi ni Vantiathivan na may isa pang balangkas para sa kanya mula kay Prinsesa Vanity. Ibinigay niya ito sa kanya nang hindi alam ni Prinsesa Kundavai. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, sila ay umalis kasama si Nambi. Kasama ni Aaron Mozzi si Vantiathivan at Nambi habang sila'y naglalakbay. Nagyaya si Vantiathivan na kumain ng isdang butete para masaya. Ngunit tumanggi si Nambi dahil siya ay isang tapat na Vaishnavite na binabalutan ng banal na abo. Nagpahayag siya ng panghihimagsik laban sa nagnakaw ng kanyang puso. Sinabi ni Vantiathivan na mas ligtas para kay Aaron Mozzi na manatili sa lugar na iyon, ayon sa utos ng punong ministro, at sinabi sa kanya ni Prinsesa Kundavai na dalhin niya si Aaron Mozzi sa Pasayray. Tinapos na niya ang kanyang pangako kay Prinsesa Kundavai, at ang mga rebelde ng Panjan ay nasa lahat ng dako at dapat mag-ingat si Aaron Mozzi. Ngunit sinabi ni Aaron Mozzi na hanggat hindi sa kanya pinag-uutos ng emperador, hindi siya aalis ng langka. Sinabi ni Vantiathivan na hindi alam ni Aaron Mozzi ang nangyayari sa Pasayray. Sinabi niya na ang mga chieftain at si Pasuveterayar ay nagtatangkang magplano laban sa ama ni Aaron Mozzi, at nang nasa kalagitnaan na sila ng tulay na kahoy, biglang inatake sila ng mga Aabathu-Davugal ng Panja, isang grupo ng mga tapat na sundalo sa dinastiyang Panja na pinamumunuan ni Ravidasan. Sa kanilang pag-atake, sinira nila ang tulay at nahulog sa ilog ang karawahe na sinasakyan nina Aaron Mozzi, Vantiathivan, at Nambi. Upang iligtas ang kanilang sarili at ipagtanggol si Aaron Mozzi, matapang na nilabanan nila ang mga Aabathu-Davugal. Sa kabila ng kanilang lakas, halos matalo sila ngunit biglang tinulungan sila ng isang babae. Kasama ang kanyang matalinong elepante, ang babae na ito ay nagmapala sa kanila ng tulong na nagdulot ng pagkabigla sa mga Aabathu-Davugal at nagbigay sa kanila ng pagkakataon upang makatakas at makaalis sa peligro. Si Nambi ay umiiyak habang siya ay ginagamot ni Aaron Mozzi at Vantiathivan. Tinanong ni Aaron Mozzi si Nambi kung sino ang sumalakay sa kanila. Sinabi ni Nambi na hindi sila tulad ng mga sundalo ng Lankan. Sinabi ni Vantiathivan na ito ay ang mga rebelde ng Panjan, at nagbabala siya kay Aaron Mozzi tungkol sa kanila. Nagtatanong si Nambi kung sino ang nagligtas sa kanila. Sinabi ni Aaron Mozzi na sa kanyang paningin, pamilyar ang mukha ng nagligtas sa kanila. Dinala ni Aaron Mozzi sina Vantiathivan at Nambi sa kuweba. Sinabi ni Aaron Mozzi na nakita niya ang Oomairani noon at napagtanto niya na siya ang nagligtas sa kanila. Nakita niya ang mukha ng Oomairani na ngayon ay nasa kanyang isipan, siya ang sumagip sa kanila noong nakaraan. Ngunit hindi niya alam kung bakit siya pinuprotektahan ng Oomairani at ano ang koneksyon nila. At hindi rin niya alam ang ibig sabihin ng mga larawang pamburado sa kuweba at anong misteryo ang kanilang tinatago, at hindi rin niya alam ang mga sagot sa mga tanong na iyon. Dumating sina Kundavai at Vanathi sa Madurai, kung saan sila'y mainit na tinanggap ng mga sundalo. Sinabi ni Kundavai sa kanyang lolo na pagod na nitong makita ang mga masasamang sundalo, samantalang ihinahalin tulad ni lolo ang pagkakita sa kanyang apo sa tamis ng katas ng pulot-pukyutan. Humiling ng pagpapala si Kundavai kay lolo, at ibinigay niya ang kanyang pagpapala. Binanggit ni lolo kay Vanathi na siya ang anak ni Velar, at ipinanganak siya upang ikasal kay Aaron Mozzi. Sinabi ni Vanathi na matagal nang itinanim ng mga matatanda ang pangarap na yun sa kanyang puso, ngunit kung magbabago ang isip ng prinsipe, siya ang maaaring sisihin. Pinagtibay ni Kundavai ang kahalagahan ng pagpunta ni Aditya sa Thonyavar upang protektahan ang kanilang ama, dahil ito ang nais ng kanilang ama. Nagtanong si Aditya kung bakit siya ipinadala sa kanya, kung saan ipinaliwanag ni Kundavai na takot ang nararamdaman ng lahat sa kanya at siya ang pinadala upang samahan siya papunta sa Thonyavar. Tinanggihan ni Aditya na pumunta sa Thonyavar hanggat naroon pa ang mga Pasuveterayar, na nagdulot ng pag-uusap tungkol kay Nandini at ang mga aksyon na ginawa ng reyna. Ipinahayag ni Kundavai at Aditya ang kanilang mga hinanakit at ang mga komplikasyon sa kanilang mga relasyon, kasama na ang selos, pagkakaloko, at ang pagpapakasal ng taong kanilang minahal. Ibinunyag ni Kundavai na kasal na ngayon si Nandini kay Pasuveterayar, at ipinahayag ni Aditya ang kanyang sakit at pagtanggi na pumunta sa Thonyavar habang naroon si Nandini. Sinabi ni Aditya na kumbinsihin ng kanilang ama na dalhin ito sa kanya. Ipinagutos na niya kay Parthai Bendran na dalhin si Aaron Mozzi sa kanya.
Ngunit sinabi ni Kondevai na hindi darating si Eren Masi sa kanilang lugar. Sa halip, dadalhin siya sa Thonyaver, kung saan siya ay kailangang ikulong, dahil sa utos ng emperador, naglayag ang mga sundalo patungong Lanka. Samantala sa ilang dako ng Lanka, dumating ang barko ng Chola, at nakita ito ng ilang mga rebelde ng Panjan. Nagtanong si Ravedasan kung ilan ang sundalo na nasa barko, at sinagot siya ng isa sa kanila na may 30. Nagkataon na naroon din si Pungo Shali, na sinalubong ang mga paparating na sundalo mula sa barko. Tinanong niya ang kapitan kung sila ba ay mula sa kaharian ng Chola, ngunit hindi pang kalakalang barko ang kanilang dala. Sinagot ng kapitan si Pungo Shali at nagtanong kung saan matatagpuan si Prinsipe Ponniyin Selvan sa Lanka. Nais niya itong malaman dahil ang kanilang utos ay dakpin si Ponniyin Selvan. Nagtaka ang mga kasama ng kapitan kung bakit ito'y itinago sa kanila. Nagpaliwanag ang kapitan na ito ang utos ni Pasuveterayar. Sinabi ni Pungo Shali na ang Lanka ay nasa ilalim ng pamamahala ni Per-Iya Velar at si Pasuveterayar ay wala ng impluensya dito. Nagpatuloy ang pag-uusap ng kapitan at ng kanyang mga kasama, kung saan sinabi ng kapitan na kahit siya ay hindi ito gusto, subalit ito ang mga utos ng emperador na dapat sundin, at hindi maaaring hindi sumunod. Samantala, sa ibang dako ng kagubatan ng Lanka, isa-isang pinapatay ni Garong ang mga sundalo ng Lanka kapag hindi niya makuha ang tamang sagot sa kinaroroonan ng kanilang hari na si Maindan. Sinabi ni Tagkaruo, dapat kang makinig sa aking sasabihin kung nais mong makita ang hari. Nagpanggap si Garong bilang bihag at sinamahan siya ni Tagkaruo patungo sa kaharian ni Maindan ng Lanka. Sinabi ni Tagkaruo, kamahalan, siya ay sumalakay sa inyong kampo, pinapatay niya ang mga kawal ninyo hanggat hindi niya nalalaman ang inyong kinaroroonan. Sinabi ni Maindan, sabihin niya ang kanyang layunin. Sinabi ni Garong, kailangan kong gamitin ang mga pamamaraang ito upang makita ang dakilang hari ng Lanka. Ngunit sinabi ng hari na mamamatay siya sa kanyang harapan. Ngunit hindi natuloy ang kanyang kamatayan nang sabihin ni Garong na may mahalagang mensahe ako. Isang bangkang Chola ang dumating kahapon upang kunin si Eren Masi bilang bilanggo. Ito ay utos ni Sandaret Chozar na pumunta dito sa kahariang Maindan. Nakita ko sila ng aking mga mata. Si Eren Masi Varman ay wala ng mga kasama at mag-isa sa bangka. Siya ay walang depensa sa dagat. Kung nais ninyong manalo sa digmaan, hindi kayo makakakuha ng ganitong pagkakataon. Ako ay isang rebelding Panjan. Gusto ko ang ulo ni Eren Masi Varman. Nagtaka si Maindan kung bakit hindi agad sinabi ni Garong ang impormasyon na yon. Sinagot ni Garong, kamahalan, bigyan ninyo ako ng 20 bangka at 50 sundalo. Dadalhin ko sa inyo ang ulo ni Eren Masi Varman at itatapon ko ito sa inyong mga paa. Sa pagdating ni Per-Iya Velar kasama ang kanyang mga tauhan, nagsalita si Nambi, natatanaw ko ang bandilang Pallava. Ang mga tao ni Per-Iya Velar ay papalapit na. Agad na sinalubong ni Vanthiyathivan ang mga ito at sinabi, luwalhati kay Per-Iya Velar. Nagsalita si Parthai Bandran, ikaw ba yan, Vanthiyathivan? Tugon ni Vanthiyathivan, ako nga. Nag-usap sila at nabanggit ni Parthai Bandran na nabalitaan niya ang pagkamatay ni Vanthiyathivan sa mga kamay ni Pasuveterayar. Ngunit itinanggi ni Vanthiyathivan ang balita at sinabi, ang dila mo ay mas matulis pa kaysa sa aking espada. Naghamon si Parthai Bandran na subukan ang kanyang espada. Ngunit sinabi ni Vanthiyathivan na wala pa ring pagbabago si Parthai Bandran. Kinausap ni Parthai Bandran si Eren Masi at sinabi ang kanyang mga utos mula kay Karikalan. Tinanong ni Eren Masi ang mga utos at kailangan siyang sumama kaagad. Sa pagdating ng chieftain sa Thonyaver, nagbaligtad ang kanilang panig at nagkakasunduan laban sa susunod na pangulo. Nagsalita si Eren Masi at sinabi ang kanyang pangamba na walang ibang tao maliban sa kanyang kapatid ang makakalaban sa kanya. Dahil dito, pinapunta siya ni Aditya Karikalan upang maging kasama niya. Sa harap ni Per-Iya Velar, kinausap ni Eren Masi ang batang babaeng tagahatid na nagdala ng balita tungkol sa bangkang Chola na darating upang ikulong siya. Sa paglapit ni Eren Masi sa babae, tinanong niya kung naalala pa niya siya. Sinabi ng babae na hindi niya malilimutan ang araw na sumakay si Eren Masi sa kanyang bangka. Tinanong ni Eren Masi ang babae kung nakita niya ang mga bangkang Chola. At kumpirmado ng babae na ito ay may kasamang sundalo ni Pasuveterayar na may utos na ikulong siya. Sa kabila ng pag-aalinlangan, handa si Eren Masi na sumunod sa utos kung ito ay may selyo ng kaharian ng Chola. Humiling muli ng tulong si Eren Masi kay Pungo Shali na samahan siyang pumunta sa ilog Thondaman. Ngunit hindi pumayag sina Vanthiyathivan, Parthai Bandran, at Velar. Pinakiusapan siya ni Velar na makinig sa kanila at kung hindi sila pakinggan at patuloy na mag-insist na pumunta, sasama sila kasama ang hukbo at huwag silang hadlangan. Sinabi ni Eren Masi kay Vanthiyathivan na isuot ang kanyang salakot.
Ngunit tumanggi si Vanthia Theven dahil ito ay salakot ng isang prinsipe. Sa kabila ng pag-aalinlangan, sinabi ni Eren Mozzi na ito ay hindi isang kahilingan kundi isang utos. Ipinahayag niya na isang araw ay isusuot ni Vanthia Theven ang korona, at ituring ito bilang isang pagsasanay. Natawa si Nambi nang makita ang kasuotan ni Vanthia Theven at sinabi na ang korona ng Chola ay tumama sa ulo ni Vanthia Theven at kailangan niyang ingatan ang kanyang ulo. Upang makatakas, si Pungo Shali at si Eren Mozzi ay pasekreto na sumakay sa elepante upang guluhin ang lahat. Mabilis na kumilos si Vanthia Theven nang marinig ang ingay sa labas. Habang si Velar ay naghahanda sa paparating na smoke upang sabayan ito ng buong puwersa, nabigla sila sa nangyayaring kaguluhan sa labas. Sa gitna ng kaguluhan, si Nambi ay sumisigaw ng pagtulong upang mailigtas ang prinsipe. Sa kabila ng pagtanggi at pagtutol, si Eren Mozzi at Pungo Shali ay matagumpay na nakalusot papuntang ilog Thondaemon. Habang hinahabol si Vanthia Theven ng mga sundalo, ipinahayag niya na hindi siya ang prinsipe at si Panayin Selvan ang kasama sa nagwawalang elepante. Ipinahayag niya na hanapin si Panayin Selvan at sumama sa kanya. Habang si Eren Mozzi ay papunta sa ilog at si Vanthia Theven ay patuloy na hinahanap siya, sa magkasabay na pangyayari, ang mga Pandyan ay nakaabang at nagmamasid. Sinundan nila ang mga sundalo ng Chola na sakay ng mga bangka habang papalabas sa ilog ang mga ito. Mula sa malayo, natanong ni Tagkaroo ang mga papalapit na sundalo ng Chola sa bangka. Isang sundalo ng Chola ang pasigaw na nagtanong, "Hoy, sino ka?" Sumagot si Tagkaroo, "Ako ay may alam na maraming sekreto. Ako ay may alam kung bakit kayo naririto. Ako ay may alam kung ano ang mangyayari. Kaya bakit tayo naririto?" Ang sagot, "Upang ikulong ang prinsipe." Biglang lumitaw sa tubig ang mga Pandyan at pinatay ang mga sundalo ng Chola. Samantala, si Vanthia Theven ay patuloy na hinahanap si Eren Mozzi sa kagubatan nang hindi niya alam na may mga miyembro ng Pandyan na nakaabang sa kanya. Sinalpak siya ng malaking kahoy at natalbog siya mula sa kabayo. Tinawag siya ni Pantat na, "Ang maharlikang tigre ay ang unang sakripisyo, ang kali ng kadakilaan. Bigyan mo kami ng tagumpay, Diyos sa Katravai." Pinagtulungan si Vanthia Theven ng mga Pandyan, subalit nilabanan niya sila ng buong tapang. Ginamit niya ang kanyang kahusayan sa pakikipaglaban at sinangga ang mga atake ng mga kalaban, kahit ang mga espada at mga kutsilyo ay sinasalo niya. Ngunit sa huli, hindi niya nakinaya at nahuli siya ng mga Pandyan. Galit na sinabi ni Pantat, "Hinahanap ng Diyosa ang isang sakripisyo, ang dugo ay dapat mabuhos, ialay ang kanyang dugo kay Katravai." Nang makarating sina Eren Mozzi sa ilog, nagulat sila sa kanilang nakita, kaya mabilis silang nagtungo roon. Tumambad sa kanilang harapan ang mga bangkay ng kanilang sundalo at isa-isang tinignan nila, ngunit wala silang nakitang buhay. Sinabi sa kanila ni Tagkaroo na nagbayad ng buhay ang kanilang mga sundalo sa pagsusumikap na ikulong si Eren Mozzi. Tinanong ni Pungo Shali si Tagkaroo kung ano ang nangyari. Sinabi ni Tagkaroo na niloko sila at tumakas nang hindi ibinigay ang hinihinging ginto. Nagtaka si Pungo Shali at nagtanong kung sino ang nagtaksil sa kanila. Sumagot si Tagkaroo na ang mga Pandyan ang nagtaksil. Samantala, dinala ng mga Pandyan si Vanthia Theven sa barko ng Chola. Sinabi ni Pantat sa kapitan ng barko na hindi siya si Eren Mozzi. Nabigla si Raved Asan sa kanyang narinig na pangyayari. Mabilis niyang sinaktan si Pantat, at sinabi ni Pantat na parusahan siya dahil labigo siya at naloko ng salakot, subalit binugbog pa rin siya ni Raved Asan at sinakal. Binugbog nila si Vanthia Theven at binuhusan ng tubig. Sinabi niya na ang korona ay nasa kanyang ulo, kaya siya si Eren Mozzi. Ngunit, itinali siya at iniangat sa itaas, at inilagay sa dulo ng poste ng layag ng barko. Sinabi ni Raved Asan sa kanya, "Pakinggan mo ang mga alon," at inutusan ng operator na magtungo sa baybayin. Habang sina Eren Mozzi at Pungo Shali ay naguguluhan sa mga pangyayari, biglang nagulat sila nang makita si Vanthia Theven na nakatali sa ibabaw ng poste ng layag ng barko. Agad silang sumakay ng bangka at naglayag patungo sa barko upang iligtas si Vanthia Theven. Nang malapit na sila, nag-isip si Eren Mozzi ng isang plano. Tumalon siya mula sa bangka at lumangoy patungo sa barko. Nagulat si Vanthia Theven nang makita si Eren Mozzi na lumalangoy. Tuwang-tuwa ang mga Pandyan nang makita nila si Eren Mozzi na papalapit sa kanila. Sinabi nila, "Katravai, 2 ulo para sa iyo ngayon, mabuhay ang mga Pandya, mabuhay ang emperador ng Pandya." Agad silang nagbigay kay Eren Mozzi ng hagdan upang umakyat. Pagdating niya sa barko, agad na sinugod siya ng mga Pandyan. Hindi nag-atubiling labanan ni Eren Mozzi ang mga ito habang si Raved Asan ay nanunood lamang sa kanila. Matapos niyang matalo ang mga Pandyan, napansin niya ang ilang miyembro ng Pandyan na papalapit sa kanila sakay ng mga bangka. Mabilis siyang umakyat sa poste at pinalaya si Vanthia Theven. Sa gitna ng laban at habang sila ay nasa laot,
isang malakas na bagyo ang biglang dumating, malalaking alon ang hamampas sa kanilang barko, at sa gitna ng unos, si Pungushali ay tinatangay ng mga alon, ang ilang mga Pandyan na paparating ay gumamit ng mga lubid upang umakyat sa kanilang barko. Patuloy na naglalaban sina Eren Mazi at Vanthia Theven laban sa mga Pandyan habang ang malalaking alon, malakas na hangin, at malakas na ulan ay patuloy na humahampas sa kanila. Sa kabila ng lahat, hindi nagpatinag sina Eren Mazi at Vanthia Theven, subalit sa gitna ng kanilang tagumpay, biglang naputol at lumubog ang kanilang barko, agad silang umakyat sa poste ng layag upang hindi malunod, ngunit sila'y nalaglag dahil sa lakas ng bagyo. Samantala, si Pungushali ay patuloy na nagsisigaw ng pangalan ng Panginoon habang sina Eren Mazi at Vanthia Theven ay nalulunod sa alon. Ang mga malungkot na balita ng pagkamatay ni Eren Mazi ay dumating sa Tanjore, dama ni Sandaret Chozar, ni Kundavai, at ni Aditya Karikalan ng sakit sa puso. Sa gitna ng lungkot, naglalabas ng pangako si Aditya Karikalan na maghiganti sa kamatayan ng kanyang kapatid. Determinadong pumunta siya sa kaharian upang ipatupad ang kanyang pangako at sirain si Nandini. Samantala, ipinakita ng Oomairani ang kanyang tapang sa paglangoy sa karagatan upang hanapin si Eren Mazi at iligtas siya mula sa panganib. Ang mga katagang sumasalamin sa katapusan ng isang makulay at nakaaliw na kwento. Dito po natapos ang aming paglalakbay sa misteryosong kwento ng Ponniyin Selvan, Kabanata 1 ang mahiwagang biyahe ng Chrysepe. Abangan po natin ang sunod na yugto ng Kabanata 2 sa susunod na video. Maraming salamat po sa pagtangkilik at pag-unawa. Mag-ingat po kayong lagi, at hanggang sa muling pagkikita.